Gusto ko lang pong makuha ang reaksyon ng DOTR sa pangunguna po ninyo tungkol dito sa Senate Resolution 1096 na naglalayong pansamantalang masuspinde itong PUB Modernization Program dahil masugid po itong pinursige ng DOTR. Batay na rin sa naging direktiba ng Pangulo para sa Modernization Program. Kasek Benny. Tama yan, Ay, tama Sek, yan, Jimmy. Ray, no? Itong modernization program natin, alam mo, nag-start pa yan, panahon pa ni President Ramos, no? Hindi natin na-implement, no? Sinubukang pa-implement yung modernization program na yan ng lahat ng administrasyon, no? Ang pinakahuli nga ay yung panahon ni President Duterte. Noong 2017 ay nag-issue sila nung tinatawag na Omnibus Franchising Guidelines, no? Na tayo naman sa ating bagong administrasyon ay tinuloy natin at pinagbuti pa natin, no? Kaya nagkaroon ng amendments yung Omnibus Franchising Guideline na yan in 2023, and with the support of the President ay ini-implement na natin itong tinatawag natin na Public Transport Modernization Program or PTMP, no? Alam mo, Ray, sumulat ako kay Senate President Chis Escudero noong July 29, no? In-explain ko sa kanya kung ano na yung mga ginawa natin for the last 2 years, no? Lalong-lalo na na-implement natin yung unang component, no, which is consolidation, no? Yan pa lang naman yung ini-implement natin, no? Gusto natin na yung ating mga jeepney operators, mga jeepney drivers ay magtrabaho as a group, no, as a corporation or as cooperative para tulong-tulong nilang i-operate ng maayos yung kanilang mga sasakyan, ano. Kung may implement natin ng mabuti yung consolidation, no, magkakaroon ng tamang fleet management, no, magkakaroon ng tamang dispatch system, no. Hindi katulad nung nakaraan na lahat ng mga drivers nag-uunahan doon sa mga jeepney stop, no? Kaya nagiging cost ng traffic yan, nagko-cost ng aksidente, no? And walang order, no? Kaya gusto natin kasi yung operations nitong mga jeep natin parang yung ginagawa sa other countries, sa ibang bansa, no? Na merong order, no? Yeah, okay. And magagawa natin yan kung yung mga operators ay consolidated as a corporation or as cooperative, no? Yan pa lang naman yung unang component na pinapa-implement natin, no? And ang susunod diyan ay yung tinatawag natin na route rationalization, no? So as we implement the program, we're working closely with the local governments, no? Para tulungan nila tayo na identify yung lahat ng mga tamang ruta, no? And pag naayos natin lahat ng ruta, mapapatunayan natin na magiging sustainable and profitable yung mga operations ng ruta. And that's the time that we will require the corporations and cooperatives to modernize, no? It will take siguro mga 3 to 5 years from now bago natin ma-implement yung actual modernization.